matatapos ang seminar kung walang raffle. Ready na ba kayo guys? The wild guests roar and getting wild. In their chairs, puno na pananabik ang makita sa kanilang mga galaw. Kahit kami natuwa sa raffle, araw-araw daw silang may ganito before kami pauwiin. May saswertihin ngayong gabi. Ang 3 taong tatawagan ko'y magkakaroon ng bagong brand na cellphone at tig 10,000 pesos. Bukas sa isa naman araw para sa isang raffle surprises kaya inasahan namin na makikipagtulungan kayo and be with us for tomorrow. The MC said. Mas lalong naghiyawan ng mga tao sa sinabi ng MC. Masyadong malaki ang winaldas nila para lang ibigay sa 3 taong yun. Sana ako yung mapili. Gusto ko ng cellphone. Natawa naman ako sa dalawa. Nakikisigaw din ako kagaya nila habang bumubunot sila sa daladalang box ng kasama ng MC. Nakarinig kami ng drum roll at nung kinuha ng MC yung papel, natahimik ang lahat. From the Dream Gordon Company! Nagsigawan kaming 3 hawak kamay at hinintay ang susunod na salita ng MC. Jason Beda! Congratulations! Bakla! Ikaw ang nanalo! Pare-pareho kaming nagtutulakan pero na out of balance si G dahil sa pagtulak namin ni Hyacinth sa kanya. Tumayo siya ng maayos at naglakad na parang nasa pageant. Ang kamay ay parehong nasa bewang at minsan ay kumakaway na parang nanalong beauty queen. Congrats! Diyos sa naming kaibigan! We both cheer him. Kinuha niyang cellphone at isang envelope na may lamang cash. Kumaway-kaway pa siya bago bumaba ng stage para yakapin kami. Gosh! Second time ko nang nananalo, tili niya. Every year ba may ganito? I asked. Yup, every year. 3 persons from marketing department will go on the seminar. Nakakatamad kasi minsan umatan kaya kahit 2 or 1 lang ang representative ay pwede na. The seminar ended nakita ko na rin agad si Miguel kaya iniwan na ako ng 2. Do you have fun? He asked. Yeah, G is lucky tonight. Marami pa rin nagtanong about sa issues sa kumpanya na hindi rin namin sinagot. Dinilaan niyang pang-ibabang labit binuka ang bibig para magsabi ng kung ano pero hindi niya ginawa. Nakarating kami sa isang restaurant na sikat din dito sa Tagaytay. We both came silent in the restaurant until we get our seats. May I take your order, ma'am, sir? May dumating na babae. Si Miguel ang pumili ng pinakamahal na pagkain dito. Ang dessert meals ay masarap at sa pagtingin pa lang ay busog na ako. Napatikim siya kaya tumingin ako sa kanya. Your father's keys are too hard to handle, Tanya. He takes a sip of his juice. Pumirma siya sa kasunduan ng gagamiting materyales ay magaan sa bulsa. Yung mga peking binibili, hindi matitibay ang mga materials na ginamit. Do you trust your father? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin dahil kahit ako hindi rin alam ang sagot. Do I trust my father? Ilang linggo pa lang naman kami nagsasama at magaan naman ang loob ko sa kanya. My mother didn't say about my father. Ang sabi naman ni titay sa Cebu pa lamang ay nagkaayos na ang 2. Do they really? These past few days I almost carried away by my thoughts and some works. Miguel is also included kaya hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin ng pamilya ko. I always checking up on them and I saw how my mom smiled at my dad. Then he always do the same. Ngayon napansin ko pagiging tahimik ni dad nang magsimulang problema sa gumuhong restaurant na pinapagawa niya. Hindi rin siya masyadong sumasabay sa pagkain namin at puro trabaho lang ang inaatupag. Tanya, nagulat ako sa tawag ni Miguel na tila nakabalik ako sa wisyo. Ano nga ulit yun? May tiwala ka ba sa daddy mo? Nakagat kong ibabang labi ko tumango. Naging mabuti siya sa pamilya ko kaya bakit hindi ako magtitiwala sa lalaking isang dahilan kung bakit ako nabubuhay? Paano mo ba nakilala ang tatay ko? At paano mo nalaman na anak niya ako? Nag-hire ka ba ng investigator para imbestigahan kami? Naging business partner kami at nakita kong pareho kayo ng mata at apelyido. Kakausapin sana kita tungkol doon nung nasa crew. But you keep running away from me. Alam ko hindi ka maniniwala at hindi sasama sa akin so I came to a plan that kidnap you. What the heck? So ikaw ang totoong nag-kidnap sa akin at hindi si dad? I couldn't hold myself and shouted. Sinasabi ko na nga ba siyang may pakana na lahat. Can you calm down? I only did that for Mr. Gordon. Napag-ayos na rin naman ang dad at mom mo. Maybe she can talk that time. But he's trying her best to communicate with your dad. Bakit mo ginawa yun? Hindi ba galit ka sa akin nung nangyari sa 6 years ago? His face softened and he looked away. Tumikim siya bago nagsalita.
Kain na tayo, ayoko masirang hapunan natin. Malamig niyang sabi. Bakit hindi mo nalang sagutin? Hanggang ngayon ba? Galit ka ba sa akin? Napatahimik siya sa sinabi ko. Hanggang sa makapunta kami sa tinutuluyan namin ay tahimik pa rin siya. Silence means yes for me. Hindi pa niya talaga nakalimutan ang ginawa ko years ago. I smile on that thought. Totoo bang mahal niya ako o may binabalak siyang gawin na ikakadurog ko? Pinigilan ko sarili ko umiyak. I hate it when I overthink everything. Lahat na lang iniisipan ko ng mali. I sighed and took a shower. Hinayaan ko sarili ko na umiyak habang nasa loob. Pinigilang sumigaw kahit gusto. Ayoko marinig niya akong umiiyak at baka kaawaan niya lang ako. Lumabas ako na parang walang nangyari. Namumula pang mga ilong at mapungay ang aking mga mata. Nagulat ako nang makita ko siyang nakaupo sa kama na parang naghihintay sa paglabas ko. Nagmamadali siyang pumunta sa akin at tinila ako sa braso niya. Lumapit siya. I'm sorry, panimula niya. Sasabihin ko sa iyo lahat pero wag muna ngayon. Baby, please be patient with me. I'm trying to handle everything as long as you're with me and you're staying. Kailan mo pa sasabihin? Ang dami kong gustong itanong sa'yo. Not now, baby, please. I'm tired. Humiwalay ako tumingin sa kanya, baka sa mukha niyang pagod. Hindi ko na pinilit ang gusto ko at tinikom na lang ang aking bibig. If that's what he wants, then I'll wait. Kinabukasan ni umagang seminar, sa sobrang aga ay na-late ako. 7 a.m. start at dumating ako ng 8 a.m. kaya nag-isa lang akong pumasok sa event at pumunta sa dalawa kong kaibigan na nag-aantay sa akin. Pumunta ka pa talaga? 1 oras na lang itatagal natin dito. Matabang na sabi ni Hyacinth. Sorry, na-late kasi ako ng gising at kailangan ko pang maligo at magbihis. G rolled his eyes. Ay naku, naghaharutan pa kasi ata kay ni Miguel. Kaya ang bagal mong kumilos. Umiling ako sa kanila. After we talk, natulog na din kaagad kami. Kaso lang hindi ako sanay na gumising na maaga kaya na-late ako. Hindi at least nga pumunta pa rin ako hindi ba? Sabi ko't umupo sa tabi nila. Oo Ineng, 1 oras ka lang tatagal. Hindi ko nalang sila pinansin sa puro reklamo nila. Hanggang matapos ay masama pa rin na pakikitungo nila sa akin. Pupunta kami sa Starbucks dun sa Cavite Road. Nakapunta ka na ba dun? Tanong ni Hyacinth. Oo, kahapon. Bakit hindi ka malang nag-aya? Kami na nga lang, G said. Sama ako, reklamo ko. Hindi, may date kay ni Miguel ngayon for sure. Ayaw namin mang-istorbo, dun ka na lang. Tulak sa akin ni G, kaya muntik na ako ma-out of balance nang may matamaan akong dibdib sa aking likod. Sorry po. Napatingin ako kung sinutot nang makita ko si Miguel ay napatahimik ako. O siya, aalis na kami ha? Napatingin ako sa kanila ng masama, ngunit hindi nila ako pinansin at umalis. Sumakay naman kami sa kotse ni Miguel ng tahimik. We are going to Picnic Grove, he announced. What? Pwede bang magbihis muna ako? Tanong ko sa kanya. Na-conscious ako kapag tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Naka-brown v-neck dress ako at sandals, umiling siya. Fine, we'll just buy you clothes. Huwag na, bumalik na lang tayo sa hotel. Hindi niya ako sinagot at patuloy sa pagmamaneho. Nagulat na lang ako nang nasa isang store na kami. Bakit ba ayaw mo bumalik na lang sa hotel? Nainis kong sabi. The hotel is too far. Marami pa tayong gagawin at kung babalik pa tayo maubusan tayo ng oras. Approach us when we enter the store. Make it quick, baby. The girl I nodded and make myself busy finding a decent clothes. Nagsuot ako ng pantalon at simpleng v-neck na puting t-shirt. Nang akmang babayaran ko'y pinigilan ako ng cashier. Naku, bayad na po yung lahat ng kinuha niyo, ma'am. Binayaran na po ng boyfriend niyo. Sabi nito't napatingin ako kay Miguel na nakaupo lang sa bench. Masama ko siyang tiningnan at tumingin siya sa akin na nagtataka. Lumapit ako sa kanya kaya tumayo siya. You done? I nodded. Babayaran ko na lang yung binili ko, Marin kong sabi. Sagot ko na, ako naman ang dahilan kung bakit napabili ka niyan. I insist, ako naman ang nagsusuot. Pag-aawayan pa ba natin yan? Ang kulit mo kasi. Sabing babayaran ko. I granted when we came in his car. Hindi na kailangan. Babayaran ko, matutulog ako sa sofa mamaya. Hindi ko na maiwasang manakot sa sobrang inis. Meron naman akong pera kaya dapat hindi na niya ako paggastusan pa. You're not going to sleep there, Tanya, Marin niyang sabi. Then let me pay my stuff. Give me your account number, I shouted. Fine, baka ako na yung palabasin mo mamaya kapag hindi kita hinayaan. Hindi na siya nakipagtalo pat sinunod ang gusto ko.
Bahid sa kanyang hindi pagsang-ayon sa akin, pero ngumiti lang ako sa kanya. Nakarating kami sa picnic grove at dumiretso sa parking lot. Pagkalabas namin ay kitang-kita kaagad ang taho kaya lumapit ako dito. Nakakamiss namang magtaho, kuya. Dalawa nga pong taho, sabi ko't nakitang sumunod sa akin si Miguel. Ano pong flavor, ma'am? Tanong naglalako. Strawberry flavor po. Gusto ko pong i-try. Tumango naman ito't ginawa ang gusto ko. What's taho? Miguel asked. Ayan yung may sago tapos syrup. At saka masarap siya, promise. Nagagal ako sabi sa kanya. Nung binigay sa akin ni kuya yung dalawa ay binigay ko kaagad ang isa kay Miguel bago biniyaran. Tinignan niya lang at tinawakan ito ng mahigpit. Ininom ko ito't ginaya naman niya ako. So, how does it taste? Tanong ko. It's fine. Sabi niya tinubos agad ito. Natawa naman ako sa inasal niya bago kami dumiretsong lakad at natutuwa kong kinuha ang DSLR kay Miguel at kinuha na ng punot ng tanawin. Nang madaanan namin ang adventure jungle ay hinila ko siya doon. Pasok tayo, dali! Hila ko kay Miguel at nagpatianod naman siya. Binayaran niya ang taong nagbabantay sa harap kaya pinapasok na kami. Napatingin naman ako sa buwaya na sobrang haba. Kamukha mo yan kapag nagagalit, he chuckled. Sinamaan ko siya ng tingin at lumayo sa buwaya. Dumiretso ako sa mga unggoy. Ayan ang mga kalahi mo, Turo ko sa mga unggoy. Ang gwapo naman ng mga unggoy. Sabi niya at tinawanan lang ako. Mukha ka pa ring unggoy, sabi ko. Ang gwapo kong unggoy kung ganun. Hindi ko alam na mas may kakahangin pa pala siya. Lumapit siya sa ahas kaya sumunod ako. Pwede niyo po siyang hawakan, sir, sabi ng lalaki. That can bite me, umiling siya. Hindi sir, mabait naman po si Cobra. Natawa ko sa reaksyon niya kaya kinuhanan ko siya ng litrato. Wala siyang nagawa nung inabot sa kanya yung ahas. Agad itong pumunta sa leeg niya. He is stiff while holding it. Tingin ka dito, picturean kita, bilis! Natutuwa akong sabi. He glared at me. He is now sweating. Gusto niyo po bang samahan, ma'am? I'll take a picture of you both. Umiling naman ako kaagad. Takot ako sa ahas, ngunit tumango si Miguel. Give the cam to him, Tanya. Hindi pwedeng ako lang maghihirap dito. Sabi niya at tumawa sa akin. Ayoko nga. Sige na po, miss, para naman may picture po kayong dalawa ng boyfriend niyo. Pilit ang lalaki, ngunit umiling pa rin ako. Sayang punta natin dito kung hindi natin itatry lahat. Pagpupumilit ni Miguel. Fine. Lumapit ako at binigay ang cam bago inabot naman sa akin ang buntot ng ahas. Smile po. In 3, 2, 1, smile! Sigaw ng lalaki kaya ngumiti naman ako kahit kinakabahan sa bawat kilos ng ahas. Ibang pose naman po. Nakailang take kami ng picture bago binigay sa kanila ang ahas. Tinignan namin ang dalawang mga shots at halata sa amin ang kaba sa bawat ngiti. Lumabas kami doon habang hawak niya ang kamay ko at ang isa niyang kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Nakita kaagad namin ang ilang mga kabayo. Bigla akong naalala kung saan ako lumaki. Nakakamiss mga bayo. Medyo naalala ko pa naman kung paano kaya sana hindi ako magkamali. Tara, sakay tayo sa kabayo. Tumangulan sa akin si Miguel at ngumiti. Pumunta naman kami doon at pinaubay ang kabayo sa amin. Nangaalalayan sana ako ng lalaki ay hinawakan ni Miguel sa balikat yung lalaki. Huminga muna siya ng malalim. Tila hirap na hirap magsalita. Ako na, sabi niya at nilalayan ako makasakay sa kabayo. Uminit naman ang pisngi ko sa ginawa niyang yun. Sumakay na rin siya sa kabayo at inabot sa lalaki ang cam namin para picturean kaming dalawa. We took 5 shots until he decided to took the cam and take a photo with me. Saan tayo sunod nito? Tanong ko sa kanya habang nakasakay pa din sa kabayo. Matagal siyang nanahimik bago sumagot. Zipline, I want to try it. Ikaw na lang, sabi ko sa kanya. Wala ka namang choice, sabi niya at tumawa sa reaksyon ko. Inirapan ko siya't nilayo ang aking kabayo sa kanila. Naiirita pa rin sa naging desisyon niya. Kuya, safe ba to? Maluha-luha akong tanong. Wala akong nagawa nung nahila ko ni Miguel papunta dito sa may zipline. Hanggang ngayon nangangatog pa rin ako sa sobrang kaba habang si Miguel ay natutuwa sa reaksyon ko. Matalim ang tingin na ginawad ko sa kanya ngunit hinayaan niya lang ako. Naku, safe naman po yan, ma'am. Hawak lang po kayo dito sa tali, sabi ng lalaki sa akin. Paano ko mapigtad yan habang papunta ako sa dulo doon? Halos mag-hysterical na ako na may kinabit sila sa bewang ko at sinuot sa akin ang helmet nila. Don't worry, Tanya, wala pa namang naaksidente dito. Saad ni Miguel na nasa likod ko lamang. Paano kung ako na yun?
Ma'am, subukan niyo na lang po. Hindi na rin mapakali yung lalaki sa dami kong tanong. Akmang itutulak na nila ako ngunit pinigilan ko sila. Huwag, ayoko na talaga. Lumapit sa akin si Miguel at niyakap ako kaya napatigil ako sa pag-hysterical. I love you baby. Bulong niya sabay tulak sa akin para makaalis. I hate you Miguel! Tili ko habang umaandar ako patungo sa kabilang tower. Nanatili lamang ako nakapikit at sumisilip lang ng konti sa harapan upang tanawin kung malapit na ba ako. Sa lakas ng hangin ay sobra ako ng lalamig. Nang makaapak ako sa tower ay hinila ako ng manong nang ma-out of balance ako. Tinanggal agad nila lahat na nakakabit sa akin. Parang naiwan ang kaluluwa ka doon kaya nanatili lang ako nakatitig sa harapan. Nahagip ko si Miguel na kusang tumalon sa kabilang tower habang may selfie stick siyang hawak at nakatutok yun sa kanya. Nang luminaw ang mukha niya sa akin ay nakita ko nakangiti lang siya habang malikot ang kanyang mga matang umiikot sa mga tanawin. Nang makapunta siya sa pwesto ko ay tinanggal niya agad ang mga nakakabit sa kanya at lumapit sa akin. It was fun, Tanya. We should try it again. Tumingin ako sa kanya ng masama ngunit tinawanan niya ulit ako. The view looks good too, komento niya. Bumaba na kami sa tower na tahimik pa rin ako kahit puro daldal siya. Tila nagsisingkin pa rin sa akin ang lahat. Nakakainis ka? Bakit mo ko tinula kanina? Sigaw ko at pinagahan pa siya sa dibdib. Hinawakan niya na marinang kamay ko bago ako niyakap. I'm sorry, okay? It was a great experience, right? At least you face your fears. Sabi niya habang tumatawa pa rin, kaya kinurot kong tagiliran niya. Wisit ka pa rin, sabi ko't naunang pumunta sa tindahan. Here, drink this. Abot niya isang bottled water nung nakalapit na siya. Agad ko din naman yung tinanggap at ininuman. Huwag na tayo ulit sumakay doon, hinihingal kong saad sa kanya. Tumingin siya sa akin bago ngumiti at tumango. If that's what you want. Mukhang natakot ka talaga eh. Napadako kami sa mga souvenir shops dito. Nakabalandar sila sa bawat gilid ng daan. Mostly ay mga keychains at bracelet na pwede ka mag-request na lagyan ng pangalan ng mga gamit. May mga t-shirts din na may tatak na Tagaytay, saka mga lobot mga nakapack na biskwit or mani. Are you hungry? It's already 2 p.m. Bigkas niya. Late na pala tayo mag-lunch, saad ko tumango sa kanya. Yeah, hindi na napansin ang oras, sabi niya. Saan naman tayo kakain? Tanong kong ngunit hindi siya sumagot. Hinila niya ako sa isang kainan at doon kami kumain. The foods are also great here. Kinuhanan din ng litrato ito ni Miguel gamit ang DSLR cam na kanina pang nakasabit sa leeg niya. Ang daya, ako naman ang hahawak niyan. Sabi ko't kinuha ang DSLR sa leeg niya. Bigla kong naalala ang selfie stick na hawak niya kanina na sigurado kung hindi sa amin yun. Kaninong selfie stick kanina? Wala naman tayong dalang ganun pumunta tayo dito ah. Tumikim muna siya. Well, binayaran ko sa mga susunod sa atin. Binigay naman nila kaagad. Sabi na parang wala lang. Magkano naman? Tanong ko. I think 5K is enough. What the heck? 500 nga lang yung normal price nun tapos binigyan ng 5K? Hindi ko alam pero para akong mahimatay dahil sa ginagawa niya. Kung magtapon siya ng pera ay parang wala lang at hindi yan ganun ka big deal. Hindi ko naman alam, hayaan mo na. Pangkain na lang nila yun, saad niya. Napa-face palm ako sa sinabi niya. Hindi ko na talaga alam ang dapat kong gawin sa lalaking ito. Pareho kaming nagulat nung may nagring na cellphone. Kagad ko naman nakitang sa kanya yun. May secretary. He announced and I just nodded. Yeah, I'm going there soon. Just tell her that I'm going back soon. Sabi niya. Wala na ako naintindihan sa susunod niya pang sinabi. Puro cancel ang tanging naintindihan ko. Nabuo na naman ang guilt sa aking katawan dahil imbis na nagtatrabaho siya nandito siya kasama kong kumakain. Hindi ko pinalita sa kanyang guilt na naramdaman ko. I know that he'll be upset when I talk to him about work when we are on the picnic. Na matapos kami kumain ay napadako naman na kami sa isang bridge. Ang bawat gilid ay may screen na nakaharang at napaligiran din kami ng mga malalaking puno. Nauna kong pumunta sa kanya at nagulat na lang na marinig kong pag-click ng camera. It's pretty. I want a photo of us here, he said. Bigla siyang lumapit sa isang babae at kinausap. Ngumiti naman ang babae sa kanya saka tumango. Lumapit siya sa akin habang ako naman ay nagtataka. She'll take a picture of us, he announced. Buti na papayag mo, tanong ko ngunit tumango lang siya sa akin. Nakailang pose at picture na kami. Ang uli naming pose ay pareho kaming nasa bawat gilid ng hagdan. Parehong nakangiti sa camera. Bagay na bagay po kayo, tuwang-tuwang sabi ng babae bago inabot kay Miguel ang cam. Thank you.
Natuwa akong kinuha ang cam sa kanya at nag-take na din ako ng picture sa mga tanawin. Hinarap ko sa kanyang camera ngunit hindi siya ngumiti. Picturean kita, dali! Excited kong sabi sa kanya. Wag na, umiling siya. Sige na, ako nga kinuha naman ng picture na hindi ko alam. I pouted. Fine, isa lang ha. Natuwa naman akong tumango sa kanya. Pumunta siya sa gitna ng tulay habang ako naman ay nag-focus sa pagkuha ng litrato sa kanya. The bridge looks old and it was made of wood. Kapag umaapak ay gumagawa ito ng tunog, he looks like a real model. When he poses, parehong nasa bulsang kanyang kamay at nakatitig sa akin. Hindi lang isang kuha ko kung hindi tatlo para hindi nalugi. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. Come on, I'll show you something. Hinila na niyang kamay ko kung saan. Pagkatawid ay sa hagdan naman kami naghirap. Nakarinig kami ng may nag-video kay sa baba. Pagkarating namin sa mga maraming kubot mahabang hagdan ay humanga ako sa ganda. Hindi lang ang tanawin ng magaganda pati na rin ang lugar. We look over and found a spot that no one's there. There are many people here. Some are family, friends and lovers are dating here. Masaya lahat ng taong nagkakatuwaan sa kanilang mga kubo. Sobrang hangin na natatanggap namin, kinapakapit na lang ako sa braso ko. Habang tinatanaw ang magagandang tanawin mula dito, nagulat na lang ako nung may pumatong na blazer sa balikat ko. Napatingin ako kay Miguel habang ginagawa niya yun. You're cold, he said. I bit my lower lip. Ikaw, paano ka? I asked. I'm okay. Hindi naman ako nilalamig. I look at him asking for assurance but he just nodded at me. Napakapit na lang ako na mahigpit sa blazer na nasa balikat ko. Nagpalipas muna kami ng ilang sandali bago umakyat sa napakahabang hagdan. Pagkaakyat namin ay puro souvenir shops ang bumungad. Hinila ko sa isang souvenir shop si Miguel. Bibigyan ko ng keychain ng mga kaibigan ko. Sabi ko sa kanya tumango lamang siya para tumingin-tingin din. Ate, 5 po niyan tapos pakalagyan ng mga pangalan. Sabi ko sabay kuha ng 5 keychain na may nakaukit na Tagaytay. Sige po ma'am, isulat niyo lang po yung mga pangalan. Tumango lamang ako bago kinuha sa kanyang papel at ballpen at saka nilista ang mga pangalan mga kaibigan ko. I also buy 3 t-shirt for my parents and tita Anya. I make sure that they would love it. Binayaran ko naman ang lahat at saka sinuksok sa isang plastic na binigay ng Alice sa akin. Nakita ko naman si Miguel na tumitingin lang sa ginagawa ko. Ma'am, baka gusto niyo po ng couple t-shirt namin para sa inyo po ng asawa mo, sabi na nagtitinda. Naku, hindi ko po siya asawa, umiling ako sa kanya. Sayang naman iya, bagay pa naman kayong dalawa. Ginawaran ko lang siya ng ngiti habang si Miguel naman ay lumapit sa amin. You done? He asked and I nodded. Come on, let's go somewhere. Hila niya sa akin. San tayo? Tanong ko. Pink Sisters Covenant Church? I assured and then he nodded. Papakasalan mo kaagad ako? I joke. No, we're just going there since it's indeed beautiful in the internet. Bakit? Gusto mo na bang makasal sa akin? I can arrange it. Pagbibiro lang ako. I hissed and he chuckled. Bumalik kami sa parking lot at hinarap ang kotse niya. Nang makita namin ni sumakay na kami at umalis papunta sa church na gusto niya. Bakit ang dami mong alam na place dito? I asked. The Google's free, Tanya. Ginamit ko. Sarcasm ang boses niya. Sinamaan ko siya ng tingin pero masyado siyang abala sa pagmamaneho para hindi niya mapansin yun. Tinulungan din ako ng GPS para mahanap yung place. Yun na yung last destination namin tapos makakabalik na kami sa hotel. Sabi niya sa otoridad na boses. Planado ah? I chuckled. Of course, for your happiness. Since medyo malapit lang simbahan, tinutukoy niya ay nakarating kami kaagad. Natuwa ko nung makitang marami ring malalaking punot sobrang lawak pa ng parking lot. Kinuhaan ko ng picture ng tapat ng simbahan bago kami pumasok ni Miguel. Gusto niyo po ba dito ma'am? Kapag nagsulat ka po dito ng iyong hiling ay tutuparin niyo ni God. Magilo na sabi ng madre. Talaga po. I'm a bit tense when she came to us. Agad niya kaming dinala sa gilid ng simbahan para ibigay sa amin ng papel at ballpen na kaagad kong tinanggap. It's not that bad if I write my wish here, right? Pipanalangin ko na lang sana matupad yon. Napatingin ako kay Miguel na tinanggap din yun saka nagsimulang magsulat kaya gano'n din ang ginawa ko. Lord, sana po siya na yung makakasama ko habang buhay. Yung pipiliin ako sa araw-araw. Nakita ko kanina pa siya tapos kaya lumapit ako sa kanya. Patingin! Sabi ko ngunit tinilag niya sa akin. Ayoko baka hindi matupad. Napaismid naman ako at lumayo ng kaunti sa kanya. Para titinan lang eh. Nainis kong sabi, pumunta naman kami sa isang box at doon hinulog ang papel. Sabay binigay sa madre ang ballpen. Pasok muna tayo, magpipray lang ako. I said and then he nodded.
Pumasok kami ako naman ay lumuhod samantala nakaupo lamang si Miguel na nanonood sa akin. I prayed for my wishes and my parents. I confess my sins and say sorry sa mga nagawa kong mali sa mundo. Nagpapasalamat na rin ako sa lahat ng biyayang binigay niya kasama si Miguel doon. Pagkatapos ay umupo ako sa tabi niya, he hold my hand and intertwined our fingers. Lord, alam ko pong masama akong tao. Lagi akong gumagawa ng kasalanan at nangmumura. Sorry sa nagawa kong mali. Huwag mo muna akong hayaang mamatay dahil gusto ko siyang maging asawa. Gusto ko siyang makita naglalakad sa aisle habang hinihintay ko siya. Gusto ko siyang makita na maging isang magandang ina sa magiging baby namin. Bigyan mo ko ng pagkakataon, Lord, na makasama siya habang buhay. Mahal na mahal ko siya at ito ang pinakamagandang desisyong ginawa ko sa buhay ko. Amen. Naramdaman ko pagtulo ng luha sa mukha ko na marinig ko siya. Agad kong pinunasan ng luha ko na makita ko siya nakangiti sa akin. I love you so much, baby. I love you too. Medyo nabigla siya nung narinig niya yung sagot ko. I chuckled nung naninigas siya sa kinaupuan niya. Nang makabawi niyakap niya ako ng mahigpit. Sa sobrang higpit ng kapit niya ay pakaramdam ko na ayaw niya na akong bitawan. Ganun din ang nararamdaman ko para sa kanya. Ayaw ko na rin siyang bitawan. Ano kayang malalaman ni Tanya dahilan para magalit siya kay Miguel? Anong balitang matatanggap ni Tanya ikakagulat niya? Anong gustong ipagawa sa kanya ng kanyang amang matindi niyang tinutulan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.